Okay. May papanoorin tayo. Ano naman tayo? Ghost Bump pa rin ang gumawa. Kaso Japan series naman to. Mas nakakatakot to pagka sa Japan. Okay, simulan na natin. Ang mga video ang inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing. Mas nakakatakot kasi mga video dito sa Japan. Ghost Bump. Other Visitor. Ayan, Other Visitor. Nagsama-sama ang ilang magkakamag-anak Para sa jacket yan eh, no? mayapang lola na nasa ikapitong palapag ng gusali. Matapos nga daw nilang kumain ay nag-video sila. Kakatapos lang magligpit ng isa pa nilang kasamang babae ng Kala ko sa jacket yan. at inilagay lang nito ang mga pinggan sa loob ng cabinet. Habang nagkukwentuhan nga sila ay isang nakakapangilabot na pangyayari ang naganap. Panoorin. 大変だよだって自分の先生なんてそうかな。でもなんかほらちょっと大学生らしいじゃん。そうなのうん、そうそう。しっかり勉強しなきゃダメだしさ、バランスしまった方がいいかも。ああそこしまっといてあれ、うん誰かいる？ Ay, puta, kita may ano. Yung sa may labas, oh, parang may nakatayo. Okay, tuloy natin. Nakatakot to. Yun, no? おじさんちょっ Kaya, nakilibutan ako. Ayan, no? Kitang-kita, oh. Parang nakaganto siya. Parang nakaganto. Putang ina, wala. 誰もいないよ Ang nakakatakot yun. Para siya nakatakip sa mukha. Yun, oh, pabalik-balik lang, oh. 怖い怖い怖い怖い。 Pag binubuksan niya, nawawala, pero pagka sinara, nakikita nila. Okay, play natin. Diretso natin. Nakakatakot to. Tangina, wag mong dudungawin. Biglang hinila yung ulo, Nang no? maitutok ng nagvi-video ang camera sa kasama nilang babae, makikita mo sa bintana ang isang babaeng nakatayo sa likod nito. Maaaninag mo pa ang suot nitong kulay gray na sweatshirt at ang forma nito ay parang nga itong nakahawak sa mukha niya. Nakita nilang tatlo ang imahe at agad nilang naramdaman ang takot nang lapitan ng lalaki ang bintana. Pagbukas niya dito ay ang biglaan ding pagkawala ng imahe. Ngunit nang muli niyang isara ang bintana ay muli itong nagpakita. Binuksang muli ng lalaki ang Ano kaya, bintana at edit katulad lang? ng naunang nangyari, bigla uli itong nawala. Nilapitan pa nga ng nagvi-video ang bintana pero wala silang nakitang ibang tao doon. Ang nakita nga ba nilang babae sa bintana ay ang kaluluwa ng yumao nilang lola o maaaring pinaglalaroan lang sila ng mga mata nila. Wala na ngang naging ibang paliwanag ang nag-upload ng video pero inaamin niyang natakot daw sila nung gabi na yun. Kung ikaw, kaya mo bang silipin ang bintana katulad ng ginawa nila o manghinginig ka na lang din sa takot? The Baka bigla kang hilahin. Tingin nyo, ano yun? Bago ko simulan ang nangyari Totoo, sa video na baka to, edit lang, no? gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito ay isang Japanese found footage case file na base sa totoong buhay. Nagsimula ang kababalaghan ng isang araw na sunog ang bahay sa tapat Ay, ni Mr. sunog. A. Kinuhanan niya ng litrato ang bahay habang nasusunog ito. Sa litrato, makikita mo ang silhouette ng human-shaped figure sa gitna ng malaking apoy. Ayon kay Mr. A, Sana parang matapos niyang malitratuhan ang figurang to, dito na nagsimulang magkaroon ng mga hindi maipaliwanag na bagay ang nagaganap sa loob ng kanilang pamamahay. Para pigilan ang mga strange events na to sa bahay, naglagay siya ng omamori o Japanese charm na idinikit sa pader para itaboy ang negative energy. However, hindi nakatulong ang omamori sa kaso nila. Kalaunan dahil sa mga nightmare-inducing phenomena, inabandona din nila ang bahay.
Dito na pumasok ang psychic research team para imbestigahan ang ghostly manifestation sa bahay. Pinuntahan ng kanilang lead investigator, si Kyuchi, ang bahay isang gabi. Nagsimula siya sa pagse-set up ng camera at nag-ikot siya sa bahay. Tinanggal niya ang Love yan, charms mag-isa na mong nakadikit sa pupuntahan. pader ng bahay. Isang pagkakamali na pinagsisihan niya sa huli. Oh, mag-isa lang siya, oh. Overnight, no? Tinanggal niya yung ano, yung pangontra sa ano, yung pangtaboy ng espiritu. Tinanggal niya. Yari ka dyan. Patay ka dyan. Oo, tinapon niya, oh. Lakas ang loob. O, yun Sa yung mga ano, oras yung na to, mga pantaboy. sandaling lumabas si Kyuchi sa bahay para i-report sa mga kasamahan niya ang mga nagaganap sa bahay. But unfortunately, no one was able to answer his call. May kasama pala siya kaso nasa labas. Baka kanya-kanya silang content na. Kanya-kanyang video. Uy, may nagsalita, oh. Mas nakakatakot ang mga video sa Japan kaysa dito sa Pilipinas. Kaso hindi mo malaman, baka edit lang, no? Baka gawa-gawa lang nila, no? Tingin nyo. Habang nasa labas siya, isang nakakakilabot na tinig ng babae ang rumehistro sa camera. Ngunit pagbalik niya, nawala din ang boses ng babae. Naisipan niyang kumain muna habang naghihintay sa kasama niya. Ang hindi niya alam, isang creepy apparition na pala ang nakuha ng camera niya. Wala pala siya kasama, parating pa lang yung kasama niya. Tinawagan lang niya, ni-report niya yung mga nangyayari sa bahay. Pero wala siyang kasama talaga. Papunta pa lang. Isang puting ghostly face ang sumilip sa kanya sa itaas ng door frame. Matagal din itong nakatitig sa kanya. Pinagmamasdan nito ang bawat kilos niya. Nakatanggap siya ng tawag galing sa superior niya at sinabi nito na maghintay habang wala pa ang ibang kasama niya. Dahil dito, ibinalik niya ang charm sa pader para pigilan ang paglabas ng mga espiritong nananahan sa bahay. Pero huli na ang lahat. Matapos nito ay narinig niya na tumunog ang doorbell. Kaya bumaba siya para tignan kung sino to. Pero paglabas niya, meron na pala siyang kasama. Wala tayo. Tignan mabuti ang nangyari sa pagdaan niya. Hindi niya namalayan na isang puting figura ng katawan ng tao ang naglalakad na kasunod sa likod niya. Matapos noon, Oo nga, oh. dahil wala pa ang mga kasama niya, napagpasyahan niya na mag-imbestiga ng mag-isa. At ito ang nangyari. Tagal naman ang kasama niya.
For some reason, namatay ang battery ng daladala niyang ilaw. Matapos nito, Oh, kinuha na niya ang ilang gamit niya. Dahil na din sa takot, naisipan niyang umalis na sana. Ngunit nang kunin niya ang camera, nangyari. biglang lumitaw ang mukha ng isang lalaki sa mismong tabi niya. At matapos noon, Ayaw nga. apat na dikit-dikit na Oh, mukha teka. ang makikita sa camera. Maririnig mo Kailabutan pa ako. ang takot na boses ni Yun Kyuchi ang kitang bago kita, oh. ang video. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ng isa sa mga kasamahan nila si Kyuchi para tanungin sa kanyang investigasyon. Pumayag lang siyang magpa-interview basta hindi bubuksan ang ilaw sa bahay niya. Malaki ang pinagbago ni Oo. Kyuchi. Nasiraan na ng Halos bait. tulala na lang siya habang ini-interview at masasabi mong wala na siya sa tamang katinuan. Sa kalagitnaan ng interview, Siraan na ng bait. napadukdok na lang siya sa sahig at bigla na lang Ba't kasi sa mag-isa siya napunta? Ayaw niya magsama. Yun. matapos nito. Hindi na muli pang nakita si Kyuchi at ang nag-interview sa kanya. By the river. Isang grupo ng magkakaibigan ang lumibot sa ilog isang araw. Masaya lang silang magkakasama habang nagtatampisaw sa tubig. Ang isa sa kanila, binibidyohan lang niya ang kaibigan niya nang bigla siyang may narinig na ingay sa mga puno sa likod niya. Ang tubig. Tinutok niya ang camera sa direksyon ng ingay pero wala naman siyang nakita. Kaya pinagpatuloy lang niya ang pagve-video sa mga kaibigan niya. Ngunit pag-uwi nila, may napansin siya na nagbigay ng kilabot sa kanya. Mga tayo Nang Sprite. tinutok niya ang camera sa gubat, makikita ang transparent figure ng babae ang nakatingin sa kanila sa likod ng puno. Hindi niya ito Oo nga, napansin kitang-kita, pero oh. ito ay rumihistro sa camera. Ang babae ay parang nakabalot ng puting tela na may bahid ng dugo sa katawan niya. Maiitim ang mga Kung titingnan mo, mata parang at mga edit labi lang eh. nito. At tila pinagmamasdan lang sila. Ito ba ay kaluluwa ng babaeng pinaslang sa lugar na to o simpleng kaso lang ng pareidolia? Ikaw na ang humusga. Moving Day. Naglilipat na ang magkasintahan sa bago nilang bahay. Bukod sa kanilang dalawa, tinulungan sila ng isang kaibigan sa paghahakot. Matapos nilang mailagay ang lahat ng gamit at mga kahon sa loob ng bahay, nagpahinga muna sila sandali para kumain. Makikita mo din ang pagod sa mukha ng babae. Pagkatapos nilang kumain, nagbibiro pa ang nagve-video at tinanong ng ilang bagay ang couple tungkol sa mga dala nila. Ngunit habang nagve-video sila, they didn't know they'd capture something so sinister. Something you'd never want to see. Not even in your worst nightmare. 俺が喋ってたんだよ。いいけど。ありがとう。いや。びっくりした。本当に。疲れちゃった。ね。ああ、もしか。何かそう。準備で整理するの？整理。なんか物でもよかな。やりたい。そう。昔ハマったやつ、全部持ってきたの。だから、花なんとかね、
いろいろ入ってるよ。全巻そうっていうかさ、ね、全巻はやばい。それじゃあ後ろの荷物。 Nakita mo ba yon? Habang ini-interview ang babae ng kaibigan niya, sa kanang bahagi ng video, sa ilalim ng kahon, hindi nila napansin na meron na pala silang ibang kasama. Panooring muli ang nangyari. やりたい。そう。昔ハマったやつ、全部持ってきたの。だから花なんとかね、いろいろ入ってるよ。全巻そうっていうかさ、ね、全巻はやばい。 Makita. それじゃあ後ろの荷物。 Makikita mo ang abong kulay na mukha ng babae na may maitim na mga mata ang nakatingin sa camera. Wala kang makikitang expression sa mukha nito, Ayun nga, making its parang bata. presence even more intensifying, making the entity seem far more terrifying and eerie. Bahagya itong nawala sa Parang frame ng bata. video, ngunit pagbalik ng camera dito, ang imahe ng babae ay tila nawala na din. Ano kaya ang nararamdaman ng couple matapos nilang makita ang entity na nasa likod lang nila? Eto ba ay residente na sa bahay bago pa sila lumipat dito? Dahil dito, I can't help but wonder kung itinuloy pa din ba nila ang paglipat sa bahay. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, ano ang gagawin mo? Titirhan mo pa din ba ang Ayun, bahay lipat. o ibebenta mo na? Ikaw na ang bahalang magpasya. Accident property. In this video, pinuntahan nila Takani-san at Hayato-san ang bahay ng isang viewer nila. Ni-request nito na imbestigahan nila ang bahay na nirerentahan niya dahil sa mga paranormal phenomena na nangyayari dito. Bago nila i-conduct ang investigation, in-interview muna nila ang nagre-rent and according to him, alam niya ang background ng bahay bago niya kunin to. Kahit maliit lang ang bahay, it has a very dark history related to paranormal. But one tragic event in particular ang nangyari sa viewer niya. Ayon sa kanya, ilang araw lang matapos niyang lumipat kasama ang kanyang ama sa bahay, ang kanyang ama ay nahulog sa balcony. Tumama ang ulo nito sa semento na naging dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. At nangyari ito 1 taon pa lang ang nakalipas. Gayunpaman, pinagpatuloy pa din niya ang pagrenta sa bahay matapos nito dahil mura at malapit lang sa trabaho niya. When he was asked kung ano ang Mura mga nga, mamatay ka na-experience naman. niya sa bahay, ang sabi niya nakakarinig siya ng boses ng lalaki na nanggagaling sa balcony at boses naman ng babae mula sa banyo. After the interview, naiwan si Takani-san sa bahay ng mag-isa. Dito na niya sinimulan ang pag-iimbestiga. 向こうに、ベランダがあるんですけど、そこで一人検証していきたいと思います。ちょっと Kaya na, mag-isa na naman, oh. Yun, may kumatok. Buksan mo na. Ayan. Butit na dahan-dahan ba eh. Ano yung hinarangan niya?なんか僕最近ここにちょっとながら感じるようになってきたんですけど、ここなんですよね。ここにめっちゃ嫌な雰囲気を感じます。
Ano ba nangyari? Hindi ko tagal. Wala akong makita. Parang hinihintay niya lang may これなんmagparamdam. ですよね本当にちょっとラップロンに関しては無視します Oo, wala naman din siya nakikita. ほぼなんか言ったことです Sa simula pa lang ng investigasyon, nakarinig agad siya ng mga pagkalabog na nanggagaling sa loob ng bahay. Bukod sa ingay, isang lugar sa bahay ang mabigat Oo, parang ang may kumakatok. pakiramdam ni Takane. Ito ay ang sulok sa kwarto sa sala. Gayunpaman, ipinagpatuloy lang niya ang investigasyon. This time, nagpunta siya sa banyo para tignan kung madidinig niya ang boses ng babae dito. Ito ang nangyari. Oh, あ、待って Yun, no? ごめん Just as he closed the bathroom door, isang katok agad ang narinig niya. Pero hindi papatinag si Katane dahil gusto niyang bigyan ng sagot ang viewer niya. Pinatay niya ang ilaw sa banyo at nagpatuloy na nakiramdam sa paligid niya. Pinapakiramdaman niya lang. Yun, oh, salita uli, oh. Yun ang hirap niya, ganyan, no? Papakita mo lang sa viewers na pupunta ka dyan. Mag-isa. Yun, no? Katok, kumakatok. Ano ginagawa niya? Ano atak ng bunga? Yun. Footstep. May naglalakad, may naglalakad. Yan. Tag-ina ka, patay ka dyan. Solo ka pa naman. Yan, oh, may naglalakad, oh. Baka yung ano yun, yung namatay na tatay nung ano, no, nagre-renta. Paparamdam. Kasi sa balcony nagpaparamdam. Eh doon namatay yung tatay nun, ah. Nabarog yung ulo. May kakaibang ingay siyang nadinig at madidinig mo din na may naglalakad sa sala. Malinaw na maririnig ang footsteps na lalong nagpakaba sa kanya. Sa takot niya ay wala na siyang nagawa kung hindi takpan na lang ang bibig niya. Makalipas ang 30 minuto, Hindi na makakalabas lumabas pagka na din ganyan. siya sa banyo pero wala siyang nakita. Matapos nga nito ay tinawagan niya na si Hayato na bumalik na sa bahay at ikinuwento pa nga ni Takane na talagang iba ang pakiramdam niya sa parte ng sala na yon. Ngayon kag-goosebumps, bago ko ipagpatuloy ang nangyari, tatanungin kita, nakita mo ba yon? Tignang mabuti ang nangyari sa simula ng kanyang pag-iimbestiga. 向こうにAy, hindi ko 部 nakita 屋 yun, があ ah. るんですけど、そこで一人検証していきたいと思います。ちょっと Sa parte ng sala kung saan iba talaga ang nararamdaman niya, sumilip sa kanya ang mukha ng isang lalaki. Madilim at kulay abo din ang kulay nito. Dahan-dahan lang ang paggalaw nito ngunit nagtago muli ito sa likod ng pinto. Oh, Ang yung mas nga. weird pa, nang Yun, no? naitutok niya ang handheld Parang buhok camera lang yung niya sa pinakita parte niya. ng pinto kung saan sumilip ang apparition. Wala itong nakuhang tao o figura. Tanging sa static camera lang niya nagpakita ang mukha ng lalaki.
Ang Parang yung kaluluwa ng pinakabuhok lang. lalaking ito ang may kagagawan sa lahat ng kamalasan at aksidente Yun, no? nangyayari sa bahay na yon. Sa huli, nagbigay Tapos na lang ng bumalik siya. advice si Takani sa viewer niya na paalisin ito sa pamamagitan ng eksorsismo o di kaya ay lumipat na lang siya sa ibang bahay. Wala nang naging update pa tungkol Yun dito. yung dapat niya gawin, lumipat na lang. Buti pa kahit ako, lilipat na ako niyan. Manirahan sa bahay na to? Ito ba ay totoong multo o Hindi. gawa-gawa lamang? The Ano kaya yung gawa-gawa lang ang totoo, Ruins. Isang gabi, kasama nang nag-post ng video ang girlfriend niya. Silang dalawa ay mahilig manood ng mga horror films at nagkasundo sila na puntahan ang isang abandonadong gusali sa gitna ng kakahuyan. Dati na nilang napupuntahan ang lugar, kaya kabisado na nila ang daan papunta doon. Sa una, masaya lang silang nagkukwentuhan habang naglalakad sila sa pupuntahan nila. そう誰も住んでなくて、多分そのままになってる。マジで入ろうとしないそこ入れねえか入れんのそこえ、入れる。 Nakakatakot Mas- dyan, no? Ano? てか香りも Mag-isa ka lang saan? Mag-isa? Yeah. May kasama pala.嘘 Dalawa sila. Sa kalagitnaan ng kanilang Pero kahit paglalakad, may mangyayari na ipagtataka nila. Nagulat na lang sila na ang daan sa ruins ay bigla na lang nawala. Sa video, makikita nyo ang mataas at mahabang pader na nakaharang sa daanan nila. うわなんか Ano, sa gubat. 狭くなってない狭くないいけるいけんのこれあそう何なんもなくない行き止まりじゃんえ、なんでだろう。 Nawala ng daan. 迷った え、なんで？ Para silang nililigaw. Dahil dito, nagkaroon ng pagkalito Bago dito sa parang dalawa tikbalang, kung no? tama ba ang dinadaanan nila. Pansamantala silang naghintay sa gitna ng madilim na kakahuyan at ito na ang sumunod na nangyari. なんもないよ待って。え、なんでだろう。え、あれ？どっから来たっけ？え、待って。何なんでだろう。待って。 Kaya parang ano, pabalik-balik lang sila. Parang ano, parang titigba lang. え？何？虫？何？ Nakita mo ba yun? Akala niya insekto. Sa tabi ng babae, biglang lumitaw ang Hindi ko mahabang nakita, ang dilim buhok eh. na tila nakalutang lang. Nang bahagyang maitutok ng lalaki ang camera pataas, makikita mo na wala din itong mukha. Pwede mong isipin na kung ano man to ay nakabitin ng pabaliktad. Ang tanong, eto din ba ang may gawa ng harang sa daanan nila na naging sanhi ng pagkalito nila? Pinipigilan ba sila nito na pumunta sa ruins o Nalilito. nilulure sila ng entities sa ibang direksyon? Pero ano sa tingin nyo? Is it real o isang elaborate hoax lang? Kayo, anong tingin niyo? Abandoned Hotel. Abandoned. Inimbestigahan ni Binchu ang isang haunted hotel sa Kashiwa City, Japan. Pinayuhan na siya ng mga lokal sa lugar. Kapag pumasok ka sa hotel na to, you will be cursed. Ang hotel ay inabandona noong 2009 matapos magpakamatay ng mag-asawa na dating may-ari nito. Ang sabi sa kanya ng mga tao, naninirahan pa din ang kaluluwa ng mag-asawa sa hotel at may balita pa na mas malakas ang pagpaparamdam ng mag-asawa sa dati nilang kwarto. Sinimulan ni Binchu ang pag-iimbestiga sa kalagitnaan ng gabi. Madilim at halos lamunin na ng mga damo at halaman ang hotel. Isa-isa muna niyang pinasok ang guest rooms. Sa loob ng kwarto, nadatnan niya pa ang mga gamit dito na nakabalot sa puting tela na lalong Ano, may mga nagbibigay gamit kilabot pa, oh. sa lugar. Matapos niyang puntahan ng ilan sa mga kwarto, hinanap na niya ang kwarto ng mag-asawa. Habang nasa labas, may kakaibang tunog siyang narinig.
Yun. 何の音？ Parang may nalaglag. Ano yung minakanta? 夜中の2時ですけど。 Ito daw ay parang tunog na nanggaling sa radyo, ngunit hindi niya alam kung saan mismo nanggagaling to. Habang ine-explore niya ang gusali, nakita niya ang nakahiwalay na shed na kinukubli ng kakahuyan. Sa kanyang pagpunta doon, nakarinig siya ng ingay na parang may nakasunod sa kanya. わわわわわわわわ。もうやだなこういうの。で。なんか誰かが壁をかくみ。ちょっと待って。 Sinundan niya ang ingay at dinala siya nito sa likod ng shed. And strangely, sa pagitan ng mga pader, may makipot na daan papunta sa isa pang kwarto. He squeezed himself in a tight space to get into the room. At dito niya Pinasok nalaman niya, oh. na ang kwarto na ito ay ang kwarto ng mag-asawa na dating may-ari ng hotel. Dito na niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ang hindi niya alam, may mangyayari dito na hindi niya malilimutan. Nakakagulat eh. Teka dyan. 待ってなんか。誰かが来るみたいな音鳴ったんですけど。何の音？Yun. ちょっと待って何今の？ Sa likod niya, nagulat siya sa narinig niyang malakas na kaluskos na nanggagaling sa labas. Matapos noon, a much scarier thing happened. Nakita mo ba yon? Isang maputlang kamay ang humawak sa likod niya. Sa takot niya, halos Yun. napahiga na siya sa sahig. Kung kanino o anumang kamay yon, parang may intensyon na saktan siya. Matapos nito ay agad niyang kinuha ang camera at pinuntahan kung saan nanggaling ang kamay. Ngunit wala naman siyang nakita. After this spine-chilling encounter, tinapos na niya ang pag-iimbestiga. Did he capture one of the owner's umuwi ka ghosts? Kung ano man ang nangyari nung gabi na yun, ito ay mananatili na lang misteryo para sa kanya. Telephone number. May phone number daw na pwedeng tumawag sa mga patay? Urban legend lang ba talaga o talagang nangyari sa totoong buhay? Ni-retrace ng team ang pinagmulan ng alamat. Noong 2005, isang horror short na kasama sa movie episode kung saan gumagamit ang mga estudyante ng Kokori-san o Japanese Ouija board para humingi ng phone number to the dead. At dito nagsimula ang lahat. Pwede ba yun? いらっしゃいましたら範囲をお進みください。次何聞こうか。何かある？今日はもう特にないな。ネタ切れ。指も疲れたし、つりそう。ゆきえは？さ、幽霊と話せる電話番号って知ってる？何それ？いや、東京に住んでる友達に聞いたんだけどさ、なんかその電話番号にかけると幽霊と話せるらしい。幽霊と何話すの？いや、これじゃんこれ。こっくりさんと同じであ何でも答えてくれるんだって。
嘘電話でなんでこっくりさんはさ信じてるくせにこれ疑うの？あるんじゃないかな。科学が発展したみたいにさ、こういうのも時間とともに進化していくんじゃないかな。そうそうそう、そういうもんそういうもん。こくりさんよりいろいろと楽かもよ。電話番号は？いやそれがさ、その友達も分かんないみたいで、ほらあくまでも噂だから。なんだ。だからこっくりさんに教えてもらおうよ。幽霊と話せる電話番号。こっくりさん、こっくりさん、 Takot siya. いらっしゃいましたらはいへお進みください。こっくりさん、こっくりさん、いらっしゃいましたらはいへお進みください。 Parang spirit of the Gilasong nga, ganyan nga. Tegay dyan. こっくりさん、こっくりさん、幽霊と話せる電話番号を教えてください。 Ano yung hihingi? Number, cellphone number? Paano nila mag-chat yun? Paano nila matatawagan niya, no? Kaluluwa na. Lakas at tama. 090。これでいいよね。 Sa tenga. かけるよ。090。 Ayun na, may nanganganta. May nanganganta sa ating bahay. Oh, ano nangyari? Yun, tumawag. Ayon kay Kenji Murakami, ang filmmaker ng nakita niyong video, ang number na ipinakita niya sa pelikula niya ay totoong phone number niya. Ginawa niya to para kung may makapanood ng film at tatawag sa number niya ay makakahingi Ayos siya ng na. feedback sa mga ito. Unfortunately, this is not what happened. Imbes na makatanggap siya ng tawag, puro voicemails ang nare-receive niya. At madalas dito, eerie at unsettling ang messages. Ganun lang. Parang tinotorture ah. Makalipas ang isang taon, may binigay na VHS tape ang isa sa mga producer ng film ni Kenji sa kanya. Ito ay tungkol sa isang paranormal investigation na ginawa noong 2001. 4 na taon bago nila gawin ang pelikula. Nang panoorin niya ang investigation, he learned something really spooky. Ang number na inilabas niya sa pelikula niya ay makokonekta sa paranormal documentary na to. Isang lalaki ang sumulat sa paranormal team para imbestigahan ang nakunan niyang photo sa isang abandonadong bahay. Ang litrato ay may silhouette figure ng lalaki sa loob ng bahay. Nakatingin at tila pinagmamasdan lang ang photographer. Pinuntahan ng paranormal team ang sinabing bahay at ito ang kanilang nakuha. あれじゃないか、あの写真に写ったやつ。写真の人ここだね。そうだよ、あの手紙に載ってたやつってこれでしょ。ここだよ、ここだ。ってことはじゃあここで間違いないの。これあそこにあったやつだね。貼ってあったやつでしょこれ。
これ誰か。これこれだよね。最後の声を聞かせてください。命が尽きる声をください。苦痛なく生くために。090のこれだよ。これともらっていいやつだな、これな。これ一応もらって電話しない。一回電話しよう。これはね、もらってこう。Haba pala nito. 携帯も随分あるね。古くないわ。携帯あっちにもあったから。Yun. Yun. Tiyo. Dari ka dyan. Takbo. Maliwanag pa naman eh. Habang nasa loob ng bahay ang mga investigators, nakarinig sila ng ingay sa bubong nito. Dahil dito, agad-agad silang lumabas dahil na din sa takot at kabang nararamdaman nila. Pagdaan ng lead investigator sa camera, isang nakakapangilabot na imahe ng lalaki ang bahagyang nakuna nila. Ang ghostly figure ay nakalutang at bagsak ang katawan. Parang ibinigti ang sarili. Ito din ang parehong imahe na nakunan sa litrato. At ang mas nakakabahala, may mga posters na nakakalat sa loob ng bahay. Ang nakasulat dito, "Let me hear your final voice, your final breath, for you to go without any pain." At sa ilalim ng mensahe ay ang number ni Kenji. Bukod sa bahay na yon, napag-alaman din ng investigators na nakakalat ang mga posters na to sa ilan pang mga gusali sa Japan. Sa makatuwid, ang phone number na nakita sa poster sa investigation noong 2001 ay ang parehong phone number na ginamit sa pelikula na actual number ni Kenji. Coincidence? Nang dahil dito, napag-alaman ni Kenji na ang voice messages na natatanggap niya ay hindi galing sa mga taong nakapanood ng pelikula, kundi mga taong nakakita ng poster na yun. At tinatawagan nila ang numero bago nila wakasan ang buhay nila. Their final voice, their final breath, to go without any pain. Kapag nagpapakamatay sila pag nalimutan nila yung mga... Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Okay, tapos na. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang Ay, aming follow nyo email nga pala na Ghost Bang at sa YouTube. Subscribe natin. at Facebook page. Na marami yung video na Check out our nakakatakot. TikTok page na din at Goosebumps Top 5. Okay, At tapos kung na. hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi. Mamayang gabi. Okay, bye-bye.